Isang magandang kaliwanagan po sa ating lahat mga kapatid. Ang aking pong ibabahagi ay ang talambuhay po ng ating kapatid na si Calido, ang inakalang Nazareno. Siya po, ang kanyang wangis po mga kapatid, yun po yung mga sinasamba ng ibang sekta na tinuturan na Nazareno, sapagkat ang Nazareno ay si Anghel Calido. Atin pong pakinggan kung bakit po siya ay mayroon pong muka sa ngayon, sa ating kapanahunan. Aking pong ibabahagi ang talambuhay po ng ating kapatid na si Calido, ang inakalang Nazareno. Pumanaog po ang kanyang presensya noong ikapito ng Nobyembre 2020. Magandang kaliwanagan sa inyong lahat. Ako'y narito upang sa inyo ay ibahagi ang aking naging buhay noon. Ako nga pala ang inyong kapatid, Calido na ngalan, na noon sa aking kapanahunan na noon, ako'y nabubuhay pa sa ibabaw ng lupa sa panahon ng Amang Jesus sa kalangitan. Ay ako nooy nanirahan sa bayan ng Naria, kapatid. Na noon ako ay patawarin kapatid, sapagkat noon ako ay nang uumit sapagkat wala akong makain kapatid, nang dahil sa aking kagutuman ako ay nang uumit. Ngunit huwag tularan kapatid, huwag gawin ng aking nagawa na siyang tunay. Ako ay isang lalaki na ako'y mayroong laging daladala noon basketa na ngalan, at kung minsay pumaparoon sa pamilihan, ngunit ako ay hindi bumibili, kundi ako'y nanguumit noon, at inilagay ko lamang ito sa aking basketa. Minsan ako'y hinahabol, kapatid ng hinahabol, at kung saan-saan lamang ako nagtatago noon. Sapagkat noon ako'y paslit pa lamang, ay iniwan na ako ng aking ama at ina sa lansangan, sa 100, kapatid, at ako'y pinabayaan. Sa aking edad na 10 taong gulang, ako na ay iniwan. Na noon ay mayroong isang lalaki na noon kumuha sa akin, at ako'y tinuruan mag-umit kapatid. Kaya't hanggang sa edad na 4 at 5 taong gulang, ako pa rin ay nang uumit. Patawarin kapatid, patawarin. Alam kong ito'y mali, ngunit ako ay nagugutom kapatid, at ako lamang ay nagtulog sa isang puno na doon na rin kumakain at natutulog. Maraming mga tao noon ang siyang nagsisilapitan sa isang mortal na naglalakad noon. Naglalakad, at aking na lamang narinig ang Jesus na ngalan noon. Maraming paslit ang lumapit kapatid na noon. Habang ako ay naglalakad, ay mayroong isang babae na may dalang maraming prutas noon. Ako ay kumuha, at ako'y nag-umit noon ng 3, habang nakikinig sa kanyang pangaran noon. Sapagkat ako ay nagugutom kapatid, at sinundan ko noon, at siya ay naupo sa isang puno kapatid, at ang punong iyon ay ang aking tinutulugan kapatid. Siya ay naupo doon, kaya naman aking sinundan, at ako'y nakinig din sa kanyang mga salita. Na noon na ang kanyang binanggit, huwag gawin kung alam na ito'y mali, magdasal sa Ama sa langit, gumawa ng kabutihan. At ako na ay naupo habang nakikinig sa kanya noon, at isa ako kapatid na noon ay sumama sa kanya, at isa rin ako kapatid na noon siya ay nangaral sa amin noon. At isa rin ako kapatid na noon siya ay nangaral sa amin. Naroon din ako sa 1,000 mga taong sumunod sa kanya sa isang bundok noon. Isa ako doon kapatid na siyang nakasilay noon. Sa pagtaas niya sa aming makakain na noon ay dumami kapatid. At doon ako namangha noon. Isang prutas lamang noon ng kanyang itinaas, at tinapay sa basketa na siyang tunay na kanyang itinaas na noon ay aking nasilayan. Isda kapatid, walang isda, ito'y prutas at tinapay lamang. Noon ako'y nakinig sa kanya, ngunit ako kapatid, ako ay maitim ang balat na siyang nakapula.
nakapula ang damit, na ako ang inakalang itim na Nazareno na inyong nasisilayan. Aking nasisilayan ang aking mukha, kapatid, wangis sapagkat mayroong isang umukit noon na aking pagkatanda, at ang kanyang ngalan ay Dino. Na noon ako ay naglalakad at nakita ko ang isang tahanan na sa labas ay mayroong mga inukit. Kaya naman sinubukan ko noon pumasok at aking sinambit, Kapatid, ano ang iyong ginagawa? At ang sabi niya, halika, kapatid, iyong tignan ang aking inukit. Ang sabi ko naman, napakaganda ng iyong inukit, kapatid, napakaganda. At siya pa ay nagtanong sa akin, iyo bang nais na ikay aking iukit, kapatid? Ang kanyang sinabi at ang aking sinabi, maaari, kapatid, maaari. Ako'y iyong iukit. Ngunit ako ay maitim, ngunit mayroon siyang kagamitan, mayroon siyang color. Noon kaya naman ang inukit ay nilagyan ng itim, kapatid. Sapagkat ako ay maitim noon. At ang aking sinambit, napakaganda, kapatid, napakaganda ang aking wangis. Ang iyong inukit, napakaganda, kapatid. Ngunit hindi niya nais na ito'y ibigay sa akin. At ang kanyang sinabi, sa akin na lamang upang tanda ng iyong mukha, kapatid. Yaon ang kanyang sinambit. Kaya't yaon ang iniwan ko sa kanya, ang aking wangis ay iniwan ko sa kanya. Ako'y sa bayan ng Naria noon, kapatid, na noon ay nawala na ang amang Jesus sa kalangitan noon, at kami noon ay hinanap, kapatid, kami ay hinanap noon. Ngunit ako ay isa na siyang pinahirapan noon. Ng 2 kawal na noon ay pinutol ang aking mga paa at tinanggal ang aking mga kamay noon ng kawal ng 2 yaon, kapatid. Na noon na ang lahat ng nakinig ay hinanap, kapatid, upang pakslangin noon nang ako ay inukit ng aking pagkakatanda. Ito'y Disyembre 25 nang ako ay inukit, kapatid, at ang aking kaarawan ay Hulyo 22. Ngunit siya noon ay liwanag aking nasilayan. Kapatid, ikay mapalad sapagkat ikay nakinig sa mga banal na salita ng buktong na anak ng kaitaasan sa langit. Ikay pinatawad na sa iyong mga kasalanan sapagkat ikay nagbago sa mali mong gawa. Yaon ang sabi ng anghel, kapatid, na aking nasilayan noon. Na noon ay aking naunawaan ang mga pangaral ng amang Jesus sa kalangitan. Binago ko at hindi na ako nang umit, kapatid. Ngunit siya ay nawala at siya'y pinaslang noon. Ito'y nakita ko, kapatid. Ngunit ako'y lumayo sapagkat hahanapin nila ang mga nakinig sa amang Jesus sa langit, sapagkat kami raw ay tulad ng amang Jesus sa kalangitan na makasalanan. Kaya't kami ay hinanap noon, kaya't ako noon ay nakita na namamahinga sa isang puno noon. Ako'y hinabol ng 2 kawal na nakakita sa akin, na noon ako ay hinabol at hinuli, kapatid, at tinanggal lang aking mga paa at ang aking mga kamay noon. Ang araw na yun ay Hulyo 25 ng umaga. Noon ako'y pinaslang. Patawarin, kapatid, sapagkat ako lamang yaon. Bakit ako ang sasambahin? Isa akong makasalanan at ako'y nang umuumit, kapatid. Noong kami nagkakilala ni Samson, siya'y isang mangangaral na noon siya'y naroon at nakinig din. At mayroon akong nakita noon isang napakagandang babae at napakaamo ang muka, na noon ay magkasama sila ng kapatid na Samson, kapatid. Na noon ay aking nakita, ngunit nakita ko rin ang mukha ng isang babaeng yaon na inukit sa tahanan ni Dino. Alisin mo, kapatid, ang mga ribultong gawa, ang liwanag na lamang ang iyong papasukin at manahan sa iyong, sapagkat kami na, kapatid, ang siyang
nagpapatotoo sa inyong lahat na ang mga gawa ay walang katotohanan. At kami lamang yaon. Alisin ang mga gawa sa iyong tahanan. Ako na inyong sisilayan. Ako na inyong kapatid na narito sa inyong harapan. Na siyang lumuluha sapagkat nasisilayan na kami. Ang anghel sa kalangitan ay inyong sinasamba at hindi ang amang liwanag sa kalangitan. Aking mga kapatid, alisin ninyo ang aming mga muka sapagkat ang noon na aming muka ay huwag sambahin, kapatid. Manalig na lamang sa ating Ama sa langit na siyang tunay. Maraming salamat sa inyong lahat sa inyong pakikinig. Yaon po mga kapatid, na narinig po natin ang talambuhay po ng ating kapatid na si Kalido.